Sa wakas mga idol, no, medyo consistent na po na naglalaro ulit sina Joel Embiid at Paul George para sa Sixers. Kaya mas makikita natin ngayon ng klaro yung kalibre ng team na ito. Unang-una nilang possession, 2-man game yan ni Maxey pati ni Embiid. And para sa akin mga idol, si Tyrese Maxey na talaga yung mukha ng team na ito. Hindi na po si Joel Embiid. Siya kasi yung pinaka-consistent na star dito sa kanila na bibihira injury. Si Embiid, MVP caliber naman kung healthy. Pero yun nga hindi ka pwede umasa sa kanya na every game ay malalaro niya. Ang 2-man game nila rito ay isang side pick and roll mga idol, no, kung saan itong mga kasama nilang tatlo ay nasa kabilang side. Ginagawa nila yan for more spacing, kaya nga nung nag-pop si Embiid sa kaliwa, walang help na dumating. Kailangan tuloy ni AD humabol dyan kaso hindi naman niya ginawa rin. Easy jumper sa kanya to open the game, so dikit tayo sa same play, pero ito pala yung nangyari before niyan. Si Maxey pala ay bibigyan ng Iverson screen dito or Iverson cut, kung saan from one side ay tatawid siya sa kabilang side ng court sa pamamagitan ng screens. Kita nga natin dito yan, ginagawa nila yan para kung sakaling lumuwag ang depensa kay Maxey sa labas, pwede niyang itira yon. Pero good defense kay Max dito, so nagiging 2-man game na nga lang din to. Side pick and roll ulit. Tapos dito na rin nila nahuhuli ang natutulog na depensa ng Dallas, no, kung saan masyadong mababa si AD para sumabay kay Maxey dyan. Kaya sa mga unang plays ng laro ay ginatas din ng Philly to kasi nagkakaproblema na kagad si na AD sa depensa dyan. Solid din kasi ng screen ni Embiid Pero syempre hindi lang naman pwedeng puro Embiid, Maxey sila. May Paul George pa yan sila mga idol. Itong si PG medyo nawala na sa sirkulasyon to bilang isa sa mga mahuhusay na wing players ng liga. Gawa na rin ng injuries at yung pagpa-podcast niya. Pero naniniwala akong magaling pa rin talaga siya when healthy. Since kanina nga puro Maxey at Embiid sila, ngayon palang actually nabigyan si PG ng play kung kailan nakaupo na siya tapos binilik lang din. Isang curl action naman to at ginagamit ulit nila si Embiid as a screener. Pang quick hitters na play nila to, yun nga lang nagbintes. Ako mga idol, more on mas trip ko ay team plays talaga, pero naniniwala naman din ako na kung gusto mo uminit yung star player nyo ay dapat nabibigyan din siya ng mga pagkakataon na dumiskarte nung siya lang mag-isa. Yung sariling sikap, kasi sa ganito siya nagkakaroon ng confidence sa kanyang paglalaro Wag lang syempre ipipilit kung kunwari mabigat ang depensa, like 2 o 3 yung bumabantay na sa kanya tapos pinipilit niya, hindi pinapasa. Dito ay all throughout naman ay single coverage ang ginawa ng Dallas at kinain ni PG ang depensa ni Marshall. Same kay Embiid mga idol, forced pa rin naman talaga yan sa ilalim. Kita nga natin kanina pa, walang mismatch. Straight up dinidiskartehan lang nila yung taong nakatoka sa kanila and nakakapag-produce sila ng ayos. Fouled pa si Embiid dito, pero yun nga, si Maxey pa rin talaga para sa akin ang dapat maging first option dito sa Philly. I mean, ngayon ay hindi na nga dapat debate yan Habang injured yung dalawa, si Maxey talaga ang bumubuhat dito sa Sixers, kaya nga third sa buong NBA itong si Maxey sa scoring. Averaging 30.9 points per game mga idol. Pansin ko rin dito sa offense ng Sixers simple lang din. Basically, parang sinasabi nga lang din natin yung ginagawa nila. Minsan okay yun, minsan hindi. Nakabase lang din talaga sa circumstansya. Pang ilang beses na rin po ginawa ni Maxey to na winalang bahala niya yung depensa ni AD at nakakapag-layup siya ng madali. Top tier interior defender tong si Davis pero ginaganyan niya. So ito nga rin yung nakatatakot sa Sixers kapag healthy. Marami rin silang bala para saktan ka. And barometer na nga rin to na si Embiid successfully nakakascore sa isa sa mga the best big defenders ng liga in AD. So kung itatapat mo yan sa bigs ng mga top teams ng East like Pistons, batang Jalen Duren, Knicks si Cat, pati si Mitchell Robinson, Celtics si Keita ang top big nila ngayon, Raptors si Pirtle, masasabi mong kayang-kaya ni Embiid. Ang pinakakalaban lang talaga niya ay yung sarili niya at kung maikip ba niya yung sarili niyang healthy lalo na sa playoffs. Pero yan nga, ganyan lang niya kadaling naskoran tong All-NBA defender. Kaya nagbebenepisyo rin yung iba sa dalawang to ng Sixers. Mukhang sineset up na nga rin po nila tong 2-man game ni Maxey at Embiid. Dahil din dyan ay sumasama syempre sa labas si AD at siya nga ang tumatao doon sa star big ng Philly, no? Kaya mas nagiging madali sa iba. Ngayon ay kay Edgecombe to. Yung third pick din ng Sixers last year sa draft, mahusay din tong batang to. Alam na rin kasi niyang wala na yung best interior defender ng Dallas dyan at nasa labas na. So nirekta niya yung atake. Ganda rin ng acrobatic finish niya. Ayan, and speaking of sumasama sa labas ang big man mo, ganito po muli ang nangyayari. Napakasimple lang nung opensa na tong Sixers mga idol. Wala ako masyadong nakikitang komplikado sa ginagawa nila pero effective pa rin dahil may mahuhusay nga sila na offensive players. Tamang give and go lang din to. Masyadong mabilis lang din si Maxey para masabayan siya ng depensa. Parang kidlat lang siya rito na dinaanan sila. So kung tatanungin ako, championship caliber team ba itong Sixers? Masabi ko po na pwede. Hindi ko sinasabing oo, hindi ko sinasabing hindi rin. Kasi kung ibang team yan katulad nung OKC, confidently masabi ko na oo, championship caliber talaga sila. Sila ngayon defending champs Kaso nga lang nakasalalay talaga sa health
nung team nitong Sixers yung kanilang pag-asa. Gawa nung notorious na PG at Embiid na palaging injured. Honestly, kung healthy itong mga to ay baka top 3 sa East itong Sixers panigurado eh. Out of the 32 games na nilaro nila ngayong season, 15 games pa nga lang pong naglalaro sa Embiid, si PG naman ay 16 games pa lamang. Kita nyo naman, si Embiid kayang-kaya mag-operate kahit hindi mismatch. Si PG, ganun din. Tapos si Maxey naman ay pang All-NBA na galawan ngayong season. Kung gusto talaga nila mag-champion or at least maging contender sa East ay ngayon na talaga dapat nila gawin yan kasi nga maraming injured na stars sa kanilang komperensya. The fact na mas maganda pa ang record ng Celtics sa kanila kahit walang Jason Tatum speaks din sa medyo nag-underperform nga itong Sixers. Pero mahaba pa ang season no, kaya let's see kung ano pa ang mangyayari sa kanilang team. Hopefully syempre, maging tuloy-tuloy na walang injuries ang kanilang stars, di ba? Kaya ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon, ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.